Humarap sa akin si Ken at kumuway sa akin kaya nginitian ko ito. Lumingon din ang kaharap nitong walang iba kundi si Lester na salubong ang mga kilay na napatingin sa akin. Parang gusto ko tuloy manginig ng mga tuhod ko. Siguro napangitan ito sa akin dahil ang pangit-pangit ko na. Biglang lapit ni Ferry sa akin at pangiti-ngiti pa ito. Miss Grace, may dalawang gwapo ngayong umaga. Kilig na kilig pang nagsasalita si Ferry at pumapalantik pa ang daliri sa hangin. Grabe, Miss Grace. Walang pangit sa kanila. Para si Yomi. Hoy bakla, ang ingay mo. Pagsita ni Ana kay Ferry na rinig pala nito mula sa counter. Tinarayan lang ito ni Ferry at dinilaan. Hindi na ako umimik sa kanilang dalawa at nagtungo sa stockroom kung saan nakapatong ang gamit ko. Kailangan ko na talaga mag-ayos ngayon dahil hindi na ako natutuwa sa sarili kong mukhang yagit. Ang nakakainis pa ay nandito si Lester. Ayaw tuloy tumigil sa kakakabog ng malakas ng dibdib ko. Hindi ko kayang tumingin sa mga mata nito dahil pakiramdam ko ay hihigupin ako nito ng buong buo. Kung si Ken lang ay hindi ako naiilang kahit pa sobrang gwapo nito sa pagiging chinito. Pero itong si Lester talaga na pinipilit ko na nga mag-move on na lang ay ngayon pa talaga nagpapakita sa akin. Gamit ang wipes ay nagpunas ako ng mukha. Naglagay ako ng moisturizer at cream for my skin. Syempre, naglagay din ako ng powder sa mukha at nagpahid ng manipis na lipstick para hindi magmukhang patay. Naglagay ako ng eyebrow para ma-emphasize ang mukha ko. Nagpalit din ako ng damit dahil puro pawis na iyon. Isang pink crop top shirt iyon at dahil nakasuot naman ako ng high-waist miniskirt ay bumagay din naman. Gamit ang suklay na pwede ding ipang-curl sa buhok. Nang masatisfy sa itsura ko ay nagwisik ako ng favorite perfume ko. Ito pa naman ang madalas kong gamitin sa tuwing pupunta ako ng ospital. Shucks, bakit ba akong todo paganda? Wisit ka talaga, Lester. Kung di lang kita mahal. Agad kong tinakpan ang bibig ko gamit ang dalawang palad at nanlaki ang mga mata. Diyos ko, para kay Lester ba itong pagpapaganda ko? Hindi pwede. Hindi maaari dahil ikakasal na ito. Parang kinurutuloy ang puso ko at napatulala. Nagulat pa ako nang may kumakatok sa pintuan ng stockroom. Si Ana iyon ng pagbuksan ko. Miss Grace, hinahanap ka po nila. Ay wow, ang ganda mo naman ngayon. Nagliwanag pa ang mukha ni Ana at pinasadahan pa ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Bigla ako nag-blush sa sinabi ni Ana. Thanks. Nahiya ko pang sagot. Ay, sorry po. Hindi lang naman ngayon kundi araw-araw po kayo maganda. Nag-peace sign pa sa akin si Ana. Ngumiti na lang ako ng pilit kay Ana at nagtungo sa counter. Grace, napalingon ako kay Ken na ngayon ay kumakain ng tinapay at may katabi itong kape. Habang isang lalaki na kanina pa nakasalubong ang kilay ay nakatingin sa akin ng masama. Ano na naman bang problema nito? Hindi pa ba ito umaalis? Sa tingin ko naman ay kanina pa nito natapos ang iniinom na kape. Ngumiti ako kay Ken at pilit na hindi pinapansin si Lester kahit na kanina pa nagwawala ang puso ko. Tumayo ako para lumapit sa table ng dalawa. Nagustuhan mo ba ang kape? Tanong ko kay Ken. Oh yes, it's really good. Actually, nakakabuhay ng dugo. Pangiti-ngiti pang salita ni Ken. Salamat. Nakangiti ko na anya sa kanya. Wala sa loob na napatingin ako kay Lester na sobrang dilim na ng mukha. Diyos ko naman, bakit nakakapangilabot ang itsura nito? Matalim ang tingin nito kay Ken at hindi napapansin ng huli na may masamang pangitain nasa kanyang katabi. Pwede ba akong tumambay dito, Grace? Kung hindi nakakaabala sana. Dugtong ni Ken. Nakita kong kinuha ni Ken sa kanyang bag ang kanyang laptop. Mukhang may gagawin itong importante na nauunawaan ko naman. Sure, no problem. May free wifi naman dito kaya makakapagtrabaho ka na maayos. Sagot ko habang nakangiti. Thank you, Grace. Ang lakas ko talaga sa'yo. Pabiro pa nito sabay mahinang tumawa. Ako naman ay nakaramdam ng matinding kilabot sa katawan kasabay ng pagtaas ng mga buhok ko sa batok. Hindi magandang senyalis iyon dahil nararamdaman ko si Lester na hindi na maipinta ang mukha. Grace. Sa wakas ay nagsalita din si Lester kaya napalingon ako sa kanya. Ano po yun, sir? Magalang kong tanong, kahit na hindi naman kami ganoong ka-close talaga para tawagin niya ako sa first name ko, ay dinadma ko na lang. Nakaangat lang ang mukha nito habang nakatingin sa akin. Parang hinahalukay ang lamang loob ko sa paraan ng titig nito sa akin. Hindi ako aalis dito at kailangan ko magpahinga. Walang paligoy-ligoy na salita nito. Napaawang ang labi ko sa sinabi nito. Napaangat din ang mukha ni Ken sa pagkakarinig. That's nice, Doc Lester.
Ken looks amused. Of course, Attorney Ken. Maangas na sagot ni Lester. Napakagatlabi na lang ako sa dalawa. Nag-excuse ako nang may pumasok na 3 customers kaya bumalik ako sa counter. Bigla akong na-stress sa 2 lalaki na nakaupo ngayon. Ayos lang kay Ken eh. Pero itong si Lester ay hindi ko gets kung anong pakay nito. Kung gusto niya magpahinga, bakit dito siya nagpunta? Hindi na lang umuwi sa kanila o kaya sa girlfriend niyang artista. Visit na yan. Napabugad na lang ako ng hangin sa mga naiisip ko. Ayoko ma-stress. Dapat ay relax lang ako eh. Sa maghapon namin pagtatrabaho, pakiramdam ko ay nakikipaghabulan ako kay Satanas. Bukod sa maraming customers na dumating na sanay naman kami, ay ang presensya naman ni Doc Lester na hindi ko maintindihan. Ilang na ilang ako nang mapagawi ang mata ko sa table nito na kaharap pa man din niya ay si Ken. Tahimik lang naman silang dalawa at paminsan-minsan ay nakikita kong nagkakausap. Pero most of the time ay observant lang itong si Lester. Bawat pumapasok at lumalabas ay tinitingnan nito. Ang sabi niya ay uupo lang siya para magpahinga pero hindi naman nangyari dahil tumayo ito at si Lester pa mismo ang tagabati sa mga pumapasok. Kilig na kilig tuloy ang mga kababaihan lalo na sa mga teenagers. Si Ken naman ay nakikita kong natatawa kay Lester pero busy din ito sa kanyang trabaho na nakatutok sa laptop. Pansin ko ring napaka-energetic ni Ana at mas lalo na si Ferry. Nagulat pa kami nang may isang delivery food na dumating na mula pa sa isang kilalang kainan na mock restaurant. Si Lester pa ang nagpa-delivery ng lunch namin. Tuwang-tuwa naman ang 2 kong staff maski si Ken. Nagpasalamat ako syempre dahil ngayon lang ito nangyari sa buhay ko. Dati sabi ko kahit lagi lang akong tingnan nito ay masaya na ako. Hindi ko akalain na nakakakilig naman ang ganito. Pero pinipilit kong magpaka-professional dahil bukod sa iyo kung maging obvious kay Ana at Ferry ay ayoko namang malaman ni Ken na kinababaluan ko si Lester. Nakakahiya lang dahil ikakasal na ang lalaking pinakamamahal ko. Ayos lang na wala itong alam para makarating kami ng ibang bansa nang walang stress na walang alalahanin. Sana lang talaga. Kaso lang nakakaiyak at masakit pa rin talaga kung iisipin na sa tagal kong inilagaan ang pagmamahal ko sa doktor na ito, parang hindi pa kayang i-let go ng puso ko kahit kailangan na at wala nang choice. Ay, nahihirapan ako sa totoo lang pero kailangan ko na lang pagtuunan ng pansin ang biological father ko dahil alam kong bilang na lang ang buhay nito at wala pa akong idea kung anong klaseng lugar at pamumuhay ba ang ginawa nito once na makapunta ako sa bansang iyon. Napatingin ako sa wall clock. Pasado 2:00 na ng hapon. Umupa na kahit papaano mga tao at pailan-ilan na lang ang pumapasok dahil pagdating na 4:00 hanggang gabi ay dadagsa na naman ang mga customers. Nagtatawanan si Ana at Ferry na para bang kinikilig pa ang dalawa. Nakatingin ang mga ito sa table kung saan nakaupo si Ken na busy pa rin sa kanyang laptop, habang si Doc Lester naman ay parang hari na nakaupo at nakadekwatro pa habang pinag-cruise ang magkabilang braso. Nakasandal ang likuran nito sa pader na may design na mga dahong nakasabit. Miss Grace, yung sweetie pie mo tulog na. Nakangusong turo ni Ferry. Napakunot-no ako at muli kong tiningnan si Lester. Ganoon pa rin naman ang itsura nito at pagkakaupo. Hindi ko lang makita ito ng maayos dahil may nakaharang na photo booth. Bigyan mo ng union, Miss Grace, at baka sumakit ang batok niya. Mahirap na, baka pumangit. Ang gwapo pa naman kahit nakapikit. Singit ni Ana. Napaayos na lang ako ng pagkakaupo. Si Ken naman ay parang hindi napapansin ang nasa kanyang harapan dahil matindi rin pala itong magtrabaho. Babad sa kanyang laptop. Pero sabay kaming tatlo na patingin kay Lester nang bigla itong gumalaw. Maya-maya pa tumayo ito at nakahawak na sa cellphone at may kausap. Lumabas ito ng tindahan at kahit nasa labas ito ay kitang-kita pa rin naman ito dahil glass lang naman ang harapan. Nakapamewang ito habang nakatalikod sa amin. Alam mo, Miss Grace, tama ka nga. Biglang salita ni Ferry na tulala din kay Lester. Ang alin? Nakatas ang isang kilay kong tanong. Kaya hindi mawala-wala ang pag-ibig mo kay Doc Lester dahil bukod sa mala-perfect niyang katawan at kagwapuhan ay mayroong kakaiba sa kanya na wala sa iba. What do you mean? Ano yan, Max? Maski si Ana ay na-curious. Mayroong katangian si Doc Lester na malakas manghatak. Yung tipo na mapatingin lang siya sa iyo ng ilang segundo ay katumbas na noon ay church wedding at 100 ng anak. Malakas na tinampal ni Ana sa braso si Ferry. Napaaray naman sa sakit si Ferry. Ikaw talaga puro kakalokohan. Magtrabaho ka na nga. Singhal ni Ana dito. Napailing na lang ako. Akala ko ay seryoso na. Nakasunod ang mata ko sa galaw ni Lester habang nasa labas ito.
Mukhang seryoso ang tabas ng mukha. Busy naman itong si Lester pero bakit nandito pa siya? Dati kapag sinusundan ko ito palagi itong abala kaya hindi ako napapansin. Parang nga lang akong alikabok sa paligid. At ngayon mukhang busy pa rin naman pero ayaw pang umalis. Ano bang motibo nito? Kung wala lang itong fiancé ay maglulupasay na ako sa kilig at baka sambahin ko na itong si Lester eh. Pero ngayon ay hindi ko na kayang gawin. Kahit pa mahal ko pa rin ito ay kailangan kong magpaka-mature sa buhay. Nakakalungkot lang at masakit na talaga sa puso ang hindi nito pagpansin sa akin. Siguro ay dahil kaibigan ko ang kapatid nito at nauumay na ito sa akin. Ayoko namang isipin na pangit ako dahil hindi naman ako papayag. Maganda ako at may makinis at maputing balat. Plus, sexy din syempre. Sadya lang siguro hindi niya ako gusto. Ay buhay. Maya-maya pinatapos ito sa kanyang tawag at tumarap na kaya dali-dali akong napaharap sa screen ng computer at kunwari busy. Narinig ko pang natawa ng mahina si Ferry. Bumalik sa pagkakaupo sa Lester. Pilit ko na lang na inabala ang sarili ko. May ilang dumating na orders hanggang sa mag-ring ang telepono na mabilis ko namang sinagot. Hello? Good afternoon. This is Atina's Coffee. Pagbati ko sa caller. Hello, Miss Grace? This is Carol. Napalaki ang mata ko at napangiti. Hello, Miss Carol. Same orders pa rin po ba? Masayang sagot ko. But hindi na tig-30. Ganun po ba? Medyo nalungkot naman ako dahil ngayon lang ito nangyari na nagbago na ang orders ng kumpanya ni Carol. Yes, my boss told me na bilhin na lahat ng tinda mo sa stante. As in, lahat. Napaawang ang labi ko. Really? Yes, at yung coffee and drinks mo dyan ay tig-50 na. That's all. Okay, pasanda lang ng amount para mabayaran ko na. Thank you, Miss Grace. Sure. Thank you very much, Miss Carol. God bless. Hindi naman nagtagal ay nawala na sa kabilang linya si Miss Carol. Kaya habang may paisa-isa pang dumarating na customer ay si Ana muna ang humarap. Dalawa kami ni Ferry ngayon na abot tenga ang pagkakangiti. Habang naglalagay sa box ng tinapay ay nakita ko si Ken na tumayo at mukhang papalapit sa akin. Wala sa loob na napatingin ako kay Lester. Diyos ko, lumundag na naman ang puso ko dahil para itong hari na nakaupo at matama na nakatingin lang sa akin. Para akong hinihigop sa paraan ng tingin nito sa akin. Grace, napabalik ako ng tingin kay Ken nang tawagin ako nito. Yes, attorney? Ngumiti ako sa kanya habang busy ang kamay sa ginagawa. Mukhang marami kayong orders today ah. Gusto ko sanang tulungan kayo but unfortunately, kailangan ko munang umalis ngayon. Medyo malungkot pa na boses ni Ken habang tinitingnan ang ginagawa namin dalawa ni Ferry habang nagbabalot ng mga orders. Naku, okay lang. Small things. No problem kung mauuna ka na. Alam ko naman na busy ka. Kanina ka pa nga sa harap ng laptop mo eh. Mahina pa akong natawa. Napakamot sa batok si Ken. Yeah, pasensya na. Marami talaga ako naiwan na trabaho sa office ko sa China. Even in Canada. Pahinga ka rin, Ken. Baka magkasakit ka niyan sa sobrang trabaho. Bata ka pa para mamahinga. Pagbibiro ko sa kanya. Naku, Attorney Ken. Bago yun mangyari, baka pwede mo akong ma-date. Singit ni Ferry. Hindi nakasagot si Ken. Bagkus lahat kami ay natawa kahit si Ana at ang isang customer ay narinig din pala. Biglang lumipad ang mata ko sa nakaupong si Lester na ngayon ay walang kangiti-ngiti sa muka. Nangyari dun? Bago umalis si Ken ay pinabaunan ko ito ng isang slice ng vanilla cake at brewed coffee. Habang tumatagal ay dumarating ng ilang estudyante. Nalungkot pa ang mga ito nang wala nang maabutan sa stante kaya kape o milk tea na lang ang mabibili ng mga ito. Hindi naman nagtagal ay dumating ang isang sasakyan. Yun ang kukuha ng orders ng company ni Miss Carol. Mabuti na lang at natapos namin dalawa ni Ferry bago dumating si Manong. Pagpasok ni Manong ay napatingin ito sa gilid. Si Lester lang naman iyon pero mukhang nagulat si Manong. Hello kuya! Masayang bati ni Ferry. Agad na napatingin si Manong at parang alanganin na ngumiti ito pero bumati ring pabalik. Dahil marami iyon ay si Ferry at si Ana na lang muna ang naglabas ng maraming orders kasama si Manong. Ako naman ang nag-serve sa customers ko na napapasimangot dahil wala nang naabutang cookies. Pasensya na be, bukas meron na kami. May free kayong isa kapag bumalik kayo. Sabi mo yan Ate Grace ha? Tuwang-tuwa naman ang teenager na nasa aking harapan. Tumango at nag-thumbs up pa. Oo naman. Kayo pa ba eh, loves to loves ko kayo. Masaya kong salita.
Umalis ang dalagita na tuwan-tuwa kaya ngayon pa lang ay tumawag na ako sa kinukuhanan ko ng orders. Nadoblehin ang orders ko at kailangan mas maaga nila iyong i-deliver. Napakunot-no ako nang mawala sa table si Lester. Nanlaki pa ang mata ko nang makita kong tumutulong din pala ito sa pagpasok ng pinamili sa sasakyan ni Manong. Nauna pumasok si Ferry at Ana nang ngiting-ngiti na parang kinikilig. Si Lester naman ay nakita kong kinausap si Manong. Hindi ko akalain na feeling close agad pala itong si Lester. Baka dahil sa pagiging doktor niya kaya mabilis siyang makapag-usap sa tao na kahit ngayon niya lang nakilala. Nagkipit-balikat na lang ako. 4:00 na at itong kape at milk tea na lang ang available. Miss Grace, magtitinda pa ba tayo? Kitang-kita na lamang loob natin dito. Nguso ni Ferry na nasa kabilang table. Napakamot ako ng noo. Kaya nga, ang pangit tingnan kapag kitang-kita na kami na nasa counter dahil wala nang laman ng estante. Pero super thankful pa rin ako sa company ni Miss Carol dahil sa pagpakyaw nito sa paninda ko. Nagpa-freebies ako ng 2 box ng cookies. Kaya nga eh. You can close your store and let's eat outside. Madrid. Lahat kami sabay-sabay na napatingin kay Lester nang tumayo ito. Kinuha nito ang kanyang coat at inilagay sa kanyang braso. Napapalakpak si Ferry habang si Ana naman ay tuwang-tuwa sa galak. Oh, seryoso ka sir? Hala, libre mo po sir? Magkasabay pang salita ni Ferry at Ana. Of course, saan niyo ba gustong kumain? Tanong nito sa dalawa. Ako naman inapanganga na lang. Sa buong maghapon ko dito ay hindi naman kami nag-uusap nito except sa palagi ang pagtatama ng aming mga mata. Hindi rin naman kami close dito pero bakit nagyayaya ito? Nakapagtataka lang talaga at kakaiba yun para sa akin. Pero sa sulok ng puso ko, kilig na kilig naman. Pero hindi ito tama. Kung kailan naman kasi ikakasal na ito at ako ay aalis na ng bansa, ay saka pa ito nagkakaganito. Kung ginawa niya pa sana ito noon pa, ay tsak na kahit hindi pa ito nag-aalok ng date sa akin, ay ako na mag-aalok sa kanya ng kasal. Grabe lang. Grabe na to imagination ko. Binabaliw talaga ako ng doktor na ito. Namalayan ko na lang na nandito na kami, sakay-sakay na sa napakagandang Mercedes-Benz ni Lester. Hindi ako nakaimik at para na akong pipi. Nagsarado kami ng coffee shop ng napakaaga. Parang tinatambol pa ang dibdib ko sa lakas ng kabog dahil nandito ako ngayon sa front seat at katabi si Lester na siyang nagmamaneho. Habang si Ana at Ferry ay parang inasna na bulate sa sobrang tuwa at kilig. Nag-iingay-ingay sila sa likod. Sila lang ang nag-uusap habang ako naman ay tahimik lang. Oh, favorite ko talaga ang sangyapsal. Napatingin ako sa isang kainan. Tuwing hapon hanggang gabi lang ang bukas ng 140 Sangyup. May sariling banda ang restaurant na ito. Minsan na rin kaming nakakain dito kasama ng mga kaibigan ko sa bahay. Minsan nga ay nagre-request pa si Lian sa banda sa mga pangmalakasang kanta. Ang laki ding mag-tip ng kaibigan naming iyon at hindi kuripot. Matapos mag-parking ni Lester ay agad nang naunang bumaba ang dalawa. Kaya dali-dali kong tinanggal ang seatbelt dahil kinakabahan ako. Pero saktong pagbukas ko ng pintuan ay nagulat ako si Lester ang nasa harapan ko ngayon at nakaabot ang kamay sa akin. Nagwala tuloy ang puso ko. Thanks. Ngiti ko kay Lester. Kahit hindi ko alam kung paano o gaano kabilis itong nakarating sa aking harapan, ay naging sunod-sunuran na lang ako. Inabot ko ang kamay ni Lester na nakalahad. Napasinghap ako sa malaki at magaspang nitong kamay. There's something sparks between in our hands. Ito ang kauna-unahang nahawakan ko ang kamay nito na matagal ko nang pinangarap. Pinasil ni Lester ang kamay ko. Nagkatitigan kaming dalawa. Bakit ganito ito sa akin? Mahal pa rin kita. Bulong ng puso kong sawi. Let's go. Baritonong boses na salita nito. Okay. Naglalakad kami nang sumabay ako sa dalawa dahil pakiramdam ko ay nagiinit ako ngayon sa sobrang kaba. Ganito pala ang pakiramdam ng makasama mong malapitan ang matagal mo nang pinapangarap pero hindi naman pwede. Pagpasok namin ay mabilis na nakahanap si Ferry ng aming mauupuan na good for 4 people. Napakagatlabi na lang ako nang magkatabi na naupo ang dalawang mukhang kilig na kilig pa naman. Talagang sinadya nitong dalawa para magkatabi kami ni Lester ngayon. Pagkaupo ko ay siya namang upo ni Lester sa akin tabi. Nagkabungguan pa ang mga hita namin. Sa laki ba naman itong si Lester ay para akong naging duwende kahit medyo may height naman ako.
Patay mali siya na lang ako. Naramdaman ko pang inilagay ni Lester ang kanyang code sa mismong sandalan ng upuan ko. Inignore ko na lang. Lumapit ang waiter at si Lester ang nag-order. Nagulat pa ako sa order nitong sobrang dami. Alam kong unlimited ang pagkain pero aapat lang kami. Nagdagdag pa ito ng 1 litrong coke at soju. Bahala na nga ito, siya naman ang nanlibre. Itong dalawa sa harap namin ay tuwan-tuwa. Sila pa ang kumakausap kay Lester. Ako naman ay tumatango na lang. Habang nagluluto ay nag-live naman itong si Ferry. Si Ana naman ay panay ang kuha ng larawan. Game naman itong si Lester kaya nakikitawa na lang din ako. Ayoko naman na ako pa ang maging dahilan para magkaroon ng awkwardness sa aming apat. Kahit na kulang na lang ay humiwalay na ang puso ko sa katawan ko sa tindi ng kaba sa katabi kong gwapo at mabango. Smile naman dyan, Miss Grace. Agdikit pa po kayo, sir. Sigaw ni Ana dahil hindi kami magkarinigan nang magsimula ng tumugtog ang banda sa stage. Hindi ko na magawang tumanggi nang bigla kaming picturean ni Ana. Nakailang shots pa si Ana at pinakita kay Ferry. Parehas na nag-appear ng kamay at kilig na kilig. Bagay na bagay. Para akong sanilihan sa pagkakaupo sa sobrang kahihiyan. Kung hindi ko lang mahal itong dalawang staff ko ay baka nagalit na ako sa kanila. Hindi ko rin kayang magalit dahil nagugustuhan din naman ang puso ko sa sobrang kilig. Masarap ang pagkain at umuusok. Idagdag pa ng maanghang na sauce at sabaw. Kulang na lang ay bumuga ako ng apoy sa anghang. Kahit na nakakain na ako ng mga ganito ay hindi pa rin ako sanay sa mga maanghang na pagkain. Drink this. Bulong ni Lester sa akin. Isa iyong soju kaya mabilis kong tinungga. Napabuga ko sa hangin. Ang sarap talaga ng libre. Thank you so much, Sir Lester. It's my pleasure. Kain lang kayo ng kain dahil dadagdag pa tayo. Sagot naman ni Lester. Napatingin na lang ako dito dahil mukhang basic lang sa kanya ang pagkain ng mga ganitong pagkain. Nagkibit balikat na lang ako. Alam naman niya siguro ang health benefits ng mga ganitong pagkain dahil doktor ito. Bahala na nga ito. Libre na nga, marami pa akong side comments. Cheers! Sabay-sabay naming apat na itinaas ang aming baso at ininom iyon. Kung kanina ay nahihiya pa ako, ngayon ay patawa-tawa na ako. Mukhang tinamaan na ako sa ininom na soju. Ang sarap pa naman ng octopus na ginugupit-gupit ni Ferry. May malalaking hipon, crabs at marami pang seafoods ang in-order ni Lester. Hindi ko alam kung paano nagkasya lahat sa aming table ang mga pagkain. Ako naman ay bawat kain ay binabalot ko sa lettuce para kahit papaano ay nababalance ko ang kinakain ko. Hindi ako masyado sa karne dahil natakam ako sa seafoods na sobrang hanghang pa naman ng sabaw pero fighting lang. Sayang wala si Ken. Salita ko habang pinapapak ang malaking crabs. Kaya nga, sayang. Nalibre sana siya ni Sir. Sagot naman ni Ferry. Nakita ko ang pagsiko ni Ana dito kaya napalingon ako sa aking katabi na bumagal sa pagmuya ng pagkain. Busy naman yun kaya bawi na lang siya next time. Siya naman libre. Ngumisi pa si Ana at sabay inom ng soju. Ako naman ay nakaramdam ng pagkailang sa katabi kong nag-iba ata ang mood. Hindi na ito umimik bagkus ay umiinom na lang ito. Wish ko lang wag itong magpakalasing ng sobra dahil magmamaneho pa itong pauwi. Okay lang sa amin na mag-commute pauwi dahil sanay naman kaming tatlo. Inabot kami ng mahigit 2 oras sa table. Pasado 8:00 na rin ng gabi. Hirap na maglakad ang dalawa sa kabusugan. Mukhang lasing na rin. Maski ako ay medyo tipsy na rin pero kaya pa naman. Ewan ko lang kay Lester na parang bato dahil hindi na nagsasalita. Kung hindi pa tatanungin ito ay hindi pa rin magsasalita. But then, inalok niya pa rin kaming isakay para ihatid sa aming bahay. Gusto ko sanang tumanggi dahil mukhang sobra na ang kabaitan nito. Pero ang dalawa ay nauna nang pumasok sa loob ng sasakyan ni Lester. Kaya tumahimik na lang din ako. Tahimik na kami sa loob ng kotse nito dala ng pagod at kabusugan. Nauna nang bumaba si Ana dahil sasakay pa ito ng tricycle sa papasok sa kanilang lugar. Thank you very much po, Sir Lester. Hindi ka namin makakalimutan. Ingat po kayo, Miss Grace. Uli na po ako. Pax, bye-bye. Bumaba na si Ana at kumaway bago tumalikod. Sa ikatlong kanto naman bumaba si Ferry. Salamat po sa paglibre, Sir Lester. God bless you po. Miss Grace, ingat din po kayo. Mahal ko kayo. Love, love. Nag-finger heart pa ito sa amin bago bumaba. Bigla akong inatake ng kaba. Kaming dalawa na lang ang natira sa sasakyan. Diyos ko po, mahal ko itong si Lester pero bakit parang natatakot akong kasama ito?
Matapos ng 10 minuto ay nakarating kami sa aming village. Huminto ang sasakyan ni Lester. Ilang metro pa ang layo sa aming bahay kaya dali-dali kong tinanggal ang suot na seatbelt. Thank you sa paghatid. Thank you din sa palibreng foods mula kaninang umaga hanggang ngayon. Ngumiti ako kay Lester kahit na parang sinipa ng kabayo ang dibdib ko. That's my obligation. Sagot nito habang matamang nakatingin sa akin. Ha? Hindi ko alam kung nabibingi ba ako o dala ng nainom ko kaya parang iba ang pagkakaintindi ko sa sinabi nito. Nagkatitigan kaming dalawa. Dumagdag pa ang init sa katawan ko kaya pinawisan ako. Kailangan ko na pumasok ng bahay dahil feeling ko tumataas ang temperature ko. Wala naman akong sakit. Bababa na ako. Thank you. Patalikod na ako nang bigla akong hawakan nito sa aking kaliwang braso kaya mabilis akong napabaling sa kanya. Halos maduling ang mata ko dahil ang mukha ko ay nasa kanya ng leeg. Diyos ko po. Sandali, Lester. Para akong kinapos ng hininga. Nakita ko ang pagtaas baba ng kanyang Adam's apple. Shit. Say my name again. Ha? Say my name again, baby. Para akong sinilaban nang marinig kong tawagin ako nitong baby. Lord, totoo po ba ito? Lester. I didn't know my name was so sexy when it comes to your beautiful lips. Nagulat ako nang hawakan nitong aking pisngi at ngayon ay parehas kaming nakatingin sa mga mata. Totoo ba ito? Hindi ba ako nananaginip? Pangarap ko to. Pangarap ko sa taong mahal ko. I wanna kiss your beautiful lips. Can I? Napaawang ay labi ko. Hindi ko alam kung anong masamang hangin pero bigla akong tumango. Napapikit na lang ako nang maramdaman ko ang mainit at malambot na labi ni Lester sa aking labi. My first kiss. 15 minutos bago mag-alas 7 ng umaga nang bumaba ako ng hagdan. Kahit alas 3 na ako ng madaling araw nakatulog at 3 oras lang itinulog ko ay kailangan pa rin bumangon ng katawan lupa ko. Sino ba naman ang hindi mapupuyat sa ginawa sa akin ni Lester kahapon? Hindi ko naman akalain na ang pinapangarap kong halik sa matagal ko ng pinakamamahal na lalaki ay mangyayari pala. Ang akala ko ay masaya at mala fairy tale na ang magiging first kiss ko pero hindi dahil sa kagagahan ko. Nasampal ko si Lester sa kanyang pisngi. It was a sweet and memorable for my first kiss. Sa ilang minutong tumigil ang mundo ko ay pakiramdam ko ay nasa heaven na ako. Ganoon pala kapag nahalikan. Hindi ko ma-explain ang saya ng puso ko. Ang labi ni Lester na hindi ko akalain napakalambot at ang tamis pala. Nalasahan ko rin sa kanyang labi ang ininom niyang beer. Hindi kasi ito nakontento sa soju at nag-beer pa. Pero nasampal ko siya. Ngayon tuloy ay hiyang-hiya ako sa buhay ko. Wish ko lang na hindi na kami magkita nito dahil wala na akong mukhang maiharap sa kanya. Kagagahan mo talaga, Grace. Kung dati-rati, kung pangarapin mo siya, higit salig ang imagination mo sa kanya. Dahil kulang na lang ay magkaroon na kayo ng isang dosenang anak sa kakapangarap mo ng gising. Kung kailan nagkatotoo ay sinampal mo pa. Uya ka naman sa balat mo. Morning! Tara, sabay ka na sa akin. Biglang salita sa kung saan ang walang iba kundi si Mika. Mika. Naputol ang pagmumuni-muni ko kay Lester nang makita ko si Mika na kanyang kapatid. Napahinto ako malapit sa pintuan. Si Mika naman ay naka-full gear at parang sasabak sa gera. Kailan bang alis niyo? Tanong nito at tinignan ang itsura ko. Depende kay Ken. Kung hindi bukas, baka sa makalawa na. Hinihintay ko na lang siya. Sagot ko. Ginalaw-galaw ko pa ang nasa balikat kong malaking bag. Tara, sabay na tayo. Libre mo na rin ako sa kapehan mo. Sure. Kaso, nakakatakot sumakay sa big bike mo, Mika. Di ba ako mamamatay? Tumawa ito Ang ganda talaga nitong si Mika. Hindi ka pwedeng mamatay. Mayayari ako. Ngisi nito. Ano? Wala. Tara na para makabonding naman tayo bago ka lumayas. Nauna pa lumabas ng pintuan si Mika, kaya napasunod na lang ako. Nalako na lang ang pintuan bago iyon isinara. Nakakatakot sumakay, Mika. Alanganin ko talaga. Naku, ang daming arte nito. Walang nakakatakot. Face your fear, ika nga. Sakay na. Sabay abot dito sa isa pang helmet sa akin. No choice na ako kundi kunin ko na lang iyon at isuot. Mabuti na lang at naka-jeans ako ngayon kaya hindi na nakakailang bumukaka. Pagsakay ko ay mabilis akong napakapit sa katawan ni Mika. Huwag mong bibilisan, Mika, ha? Yari ka sa akin. Pagbabanta ko pa dito.
Tuwala ka lang dahil lilipad tayo. Mika! Matindi ang pagkakayakap ko kay Mika nang paandarin na nito ang kanyang motor. Noong unay napapikit pa ako ng mga mata pero kalaunan din ay dumilat na ako. Masaya naman at masarap sa pakiramdam dahil hindi naman sobrang bilis. Masarap din sa balat ang malamig na hangin. Kung magko-commute ako ay naabot ako ng 20 o 30 minutos. Depende sa traffic pero ngayon ay mahigit 10 minuto lang ay nakarating na agad kami dito sa harap mismo ng coffee shop ko. Tinulungan pa ako mag-open ni Mika ng tindahan. Upo ka muna. Anong ka pang gusto mo? Tanong ko sa kanya. Cappuccino. Sagot nito nang makaupo. Ibinaba nito ang suot na helmet at ipinatong sa isang upuan. Okay.